Maling-mali yang pinagsasasabi mo, ma'am. Ang totoo, mas babagay sa'yo ang kulay emerald green. Malumanay kong paliwanag sa isang customer na nakikipagpalitan ng argumento sa akin sa loob ng department store. Nakadisplay ang mga bagong labas na gown sa harapan. Isang ordinaryong araw sa trabaho, gaya ng marami pa. Kahit nakasuot lang ako ng simpleng uniforme ng sales lady, alam kong nakakaintindi ako ng fashion higit sa iniisip ng sinuman. Pero sino ba ako para magyabang? Isa lang akong simpleng sales lady na kumikita para sa araw-araw na gastos. Ito ang papel ko ngayon. Ito ang pang-araw-araw kong drama. Ngunit bago pa man ako matapos magpaliwanag, isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa nawalan ng kuryente, kundi dahil sa dalawang aninong papalapit, bit-bit ang isang baso ng tubig. Nagulat ang customer, pati na rin ang mga kasamahan ko. Yan ba ang sinasabi mong emerald green? O eto, tikman mo ang kulay ng kahihiyan, babae. Sa isang iglap, naramdaman ko ang lamig ng tubig na dumaloy mula sa aking ulo, bumaba sa aking mukha, hanggang sa bumasa ang aking uniforme. Sumabay doon ang malakas na kalabog ng baso sa sahig. Napaigtad ako, ang buong paligid ay tila umikot. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit mas nanginginig ang buong pagkatao ko sa biglaang pangyayari. Si Celestine Montejo. At sa tabi niya, ang alipores niyang si Brenda Cortez. Ang dalawang babaeng tila pinaglihi sa sama ng loob. Ngayoy nakatayo sa harap ko, may ngiting tagumpay sa kanilang mga labi. Ang paghihinga ko ay bumigat. Ang lalamunan ko ay tila sinasakal. Narinig ko ang mga bulungan, ang mga hagikhikan. Naramdaman ko ang mga matang nakatitig. Humuhusga. Ang init ng pisngi ko ay hindi dahil sa sampal, kundi sa apoy ng kahihiyan na unti-unting lumalamon sa akin. Hoy babae, ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba hindi ko malalaman ang ginagawa mong panunuokso sa daddy ko? Sigaw ni Celestine, ang boses niya ay tumatagos sa bawat sulok ng department store. Ang ang mga customers ay mampisa ng magtinginan, nagbubulungan. Yumuko ako. Yumuko ako hindi dahil sa pag-amin sa kanilang bintang, kundi dahil sa bigat ng lihim na binubuhat ko. Isang lihim na mas mabigat pa sa lahat ng kahiyan na maaari nilang ibato sa akin. Bawat salita ni Celestine ay parang patalim na bumaon, hindi sa balat ko, kundi sa puso kong matagal nang nakasanayang masaktan. Naramdaman ko ang basa sa aking mga buhok, sa aking noo, at sa aking uniforme. Dumikit ito sa aking balat, parang simbolo ng kanilang paghahanap ng kasalanan. Ngunit sa likod ng basang uniforme at ng kahihiyan, naroon ang isang liyana na walang sinuman ang nakakakilala. Ang Liana May San Agustin na tanging anak ng nag-iisang Don Lorenzo San Agustin, ang may-ari ng buong mall na ito. Hindi ko pwedeng ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko pwedeng isigaw ang katotohanan. Hindi pwedeng. Akala mo ba, hindi ko alam na matagal mo nang tinatarget ang daddy ko. Kaya ka lang nagtatrabaho dito para makalapit, di ba? Para makuha ang pera namin. Walang hiya ka. Tugtong pa ni Brenda, sinabayan ang pagtulak sa akin. Napahakbang ako paatras, halos matumba. Ang mga kasamahan ko ay nagtatago sa likod ng mga rack ng damit, takot makisali. Sino nga ba ang makikialam sa mga Montejo? Mga Montejo na may koneksyon, mga Montejo na mayabang, masakit. Ang hapdi ng pagkakasigaw sa akin ay hindi pisikal, kundi emosyonal.
Ilang beses ko na bang tiniis ito? Ilang beses ko na bang sinabi sa sarili ko na maging matatag, na maghintay? Isang malakas na higit pa sa pagtulak ang sumunod. Naramdaman ko ang paghila sa aking buhok. Ang kapal ng mukha mong magpakamartir ha? Alam mo ba kung gaano kakahayop? Pinipilit mong paikutin ang daddy ko, samantalang ang mami mo, well, isa rin siyang ahas. Patuloy ni Celestine. Nagulantang ako. Hindi ko na ininda ang sakit sa anit ko. Ahas? Bakit idinadamay ang mami ko? Anong alam niya? Ang mga salitang iyon ay parang lason na kumalat sa aking dugo. Sa loob-loob ko, nagngingit-ngit ako. Gusto kong sumigaw, gusto kong sumagot, gusto kong ipagtanggol ang alaala ng aking ina. Ikinuyom ko ang aking mga kamao sa gilid ng aking katawan. Napakagat ako sa aking labi hanggang sa maramdaman ko ang pamilyar na lasa ng dugo. Pigilan mo, Liana. Pigilan mo. Isang maling salita lang, isang maling galaw, at lahat ng pinaghirapan ni Daddy ay mawawala. Nakita ni Celestine ang pagbabago sa aking muka, ang galit sa aking mga mata. Ngumisi siya tila nasiyahan sa reaksyon ko. Ayan, lumabas din ang tunay na kulay mo. Ang tapang mo na ngayon ha? Sabi ni Celestine, lalong humigpit ang hawak sa buhok. Oo nga, Tini. Parang gusto nang manlaban ng kerida. Segunda ni Brenda at tinapik pa ang pisngi ko na parang nang iinis. Hindi ako kumibo. Ngunit ang apoy sa aking mga mata ay hindi ko na maitago. Ang alaala ng aking ina, ang tanging yaman na hindi ko hahayaang yurakan ninuman. Tila nabasa ni Celestine ang nasa isip ko. Binitawan niya ang buhok ko at sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang kwelyo ng aking uniforme. Krrrrias. Ang tunog ng napupunit na tela ay mas malakas pa sa sigaw ng mga tao sa paligid. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking balat. Ang puting tela ng aking uniforme ay nakahandusay na ngayon, punit at nagpapakita sa aking balikat. Napasinghap ang mga nakikiusyoso. Ang kahihiyan ay dumoble, trumiple. Kung kanina ay basa lang ako, ngayon ay halos hubad na ako sa mata ng lahat. Bagay sa'yo yan, basahan, katulad ng pamilya mo. Huling sigaw ni Celestine, handa nang umalis na may ngiti ng isang demonyo. Pero bago pa sila makatalikod, tama na yan. Isang boses. Kalmado pero may bigat. Isang boses na pumutol sa ingay ng buong department store. Napalingon ang lahat, pati ako. Nakatayo sa hindi kalayuan ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng simpleng polo shirt na akma sa isang manager, ngunit ang tindig niya ay may awtoridad. Hindi ko siya kilala, hindi ko pa siya nakikita dati. Ang kanyang mga mata ay nakatuon hindi kay Celestine, kundi sa akin. Sino ka ba para makialam? Mayabang na tanong ni Celestine. Tinaasan siya ng kilay. Hindi natinag ang lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit. Gabriel Alcantara, ang bagong manager ng department na to. Sagot niya, ang boses ay nanatiling payapa pero matatag. Pagkatapos ay tumingin siya sa security guard na kanina pa hindi makagalaw. Sir, paki-escort po ang dalawang to palabas. Natigilan si Celestine at Brenda. Ano? Hindi mo kami pwedeng palayasin. Alam mo ba kung sino kami? Ngumiti lang si Gabriel, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam ko, at dahil alam ko kung sino kayo, mas lalo kong alam na dapat kayong lumabas. The company has policies against public disturbance. Walang nagawa ang dalawa kundi magpadala sa security.
Bago sila tuluyang mawala, humarap si Celestine sa akin. Hindi pa tayo tapos, Liana. Tandaan mo yan. Nang mawala na sila at dahan-dahang nag-alisan ang mga usisero, naiwan akong nakatayo doon. Nanginginig, basa, punit ang damit, basag ang puso. Naramdaman ko ang paglapit ni Gabriel. Sa isang iglap, hinubad niya ang suot niyang itim na jacket at maingat na ipinatong sa aking mga balikat. Ang init mula sa kanyang jacket ay tila gumapang sa aking nanlalamig na balat. May kasama itong amoy. Isang amoy na malinis at nakakakalma. Inangat ko ang aking mga mata. Nagtama ang aming paningin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Hindi awa, hindi paghusga. Isang malalim na pagtingin na tila ba may hinahanap sa aking kaluluwa. Salamat, sir. Halos pabulong kong sabi, ang boses ko ay basag. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa akin. Wala yon. Pero sa susunod, huwag mong hayaang tapak-tapakan kanila. Napayuko ako. Kung alam lang niya, kung alam lang niya kung gaano ko gustong lumaban pero hindi ko magawa. Akala ko aalis na siya, ngunit nanatili siya. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang panyo. Inabot niya ito sa akin. Okay ka lang ba, Liana May? Natigilan ako. Ang puso ko, na kanina pa kumakabog sa takot at kahiyan, ay biglang nag-iba ng ritmo. Paano niya nalaman ang buong pangalan ko? Hanggang sa pag-uwi, suot ko pa rin ang itim na jacket ni Gabriel Alcantara. Nakaupo ako sa taxi, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit hindi ang mga ilaw ng syudad ang nakikita ko, kundi ang mukha niya sa aking isipan. Paano niya nalaman ang buong pangalan ko? Liana May. Tanging ang mga taong malapit sa akin ang tumatawag sa akin yan. Sa trabaho, ako lang si Liana. Ang detalye na iyon, kahit gaano kaliit, ay tila isang malaking palaisipan na bumabagabag sa akin. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi nang maalala ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sino siya? Isa lang ba siyang bagong manager na nagkataong may mabuting puso? O may iba pa siyang motibo? Huminto ang taxi sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Bumaba ako at nagbayad. Sa pagpasok ko sa loob, ang simple at kaawa-awang sales lady na si Liana ay dahan-dahang naglalaho. Sa paglakad ko sa mahabang daanan na napapaligiran ng mga mamahaling halaman, ako ay nagiging si Liana May San Agustin, ang tagapagmana ng lahat ng ito. Ang mansyon ay tahimik, malungkot mula nang makomatos si Daddy. Ang tanging ingay na maririnig ay ang mahinang tunog ng mga life support machine sa kanyang silid. Pumanhik ako sa ikalawang palapag. Maingat kong binuksan ang pinto ng kwarto ni Daddy. Nandoon siya, nakahiga, payapa. Ang dibdib niya ay marahang tumataas baba. Sa tabi niya ay ang mga makinang walang tigil na nagbabantay sa kanyang buhay. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Malamig. Daddy, bulong ko. Nangyari na naman po. Si Celestine, sinaktan na naman niya ako. Pero may tumulong sa akin ngayon. Napapikit ako. Naramdaman ko na naman ang mainit na likido sa aking mga mata. Pagod na ako. Pagod na akong magpanggap. Pagod na akong maging mahina. Sana gising na kayo, Daddy. Hindi ko na po alam ang gagawin. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ako sa aking silid. Binuksan ko ang aking laptop. May isang bagay na kailangan kong gawin. Isinulat ko sa search bar,
Gabriel Alcantara. Ang mga resulta ay kakaunti, walang social media, walang kahit anong personal na impormasyon. Ang tanging lumabas ay isang maikling anunsyo sa internal website ng kumpanya. Gabriel Alcantara, appointed as the new floor manager for the luxury goods department. Iyon lang, walang background, walang nakaraan, para siyang isang multo. Lalo lang nadagdagan ang aking pagdududa. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na may bigat sa dibdib. Suot ko ang jacket niya, malinis na at nakatiklop sa loob ng isang paper bag. Nag-aabang ako ng pagkakataon para ibalik ito. Nakita ko siya malapit sa opisina. Naglalakad siya na may dalang mga dokumento, seryoso ang mukha. Iba siya sa Gabriel na nakita ko kahapon. Ang Gabriel na kaharap ko ngayon ay profesional, malamig, at tila hindi maabot. Sir Gabriel, tawag ko. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay blanco. Yes, Miss San Agustin? Mrs. San Agustin, ang formalidad sa kanyang boses ay tila isang pader na biglang itinayo sa pagitan namin. Nawala na ang Gabriel na nag-alala para sa akin. G- 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 Gusto ko lang pong isauli ito at magpasalamat po ulit. Sabi ko, inaabot ang paper bag. Kinuha niya ito nang hindi man lang tumitingin sa loob. You're welcome. It's my job to maintain order in my department. Now, if you'll excuse me, I have a meeting to attend. At tumalikod na siya, iniwan akong nakatayo doon, naguguluhan, parang dalawang magkaibang tao. Alin sa kanila ang totoo? Ang Gabriel na nagligtas sa akin o ang manager na halos hindi ako kilala? Sa kalagitnaan ng araw, habang inaayos ko ang mga bagong dating na sapatos, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula sa isang unknown number. Mag-ingat ka, Liana. Ang ginawa namin sa mall ay simula pa lang. Marami pa kaming alam na sikreto. Mga sikretong sisira hindi lang sa'yo, kundi pati sa alaala ng mami mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Si Celestine, alam kong siya ito. Pero paano? Anong alam niya tungkol kay mami ang takot ay biglang napalitan ng determinasyon. Hindi pwede, hindi ko sila hahayaan. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. May isang lugar sa mansyon na tanging ako at si Daddy lang ang nakakaalam kung paano buksan ang kanyang private study. Sa loob niyon ay isang safe na bakal. Ginamit ko ang kombinasyon na itinuro niya sa akin noong bata pa ako. Bumukas ito. Sa loob, kasama ng mga titulo ng lupa at mga stock certificate, may isang manipis na folder na may markang confidential. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ito. Sa loob, isang dokumento, isang kasunduan, at sa ibabaw nito, may isang sulat kamay na tala mula kay Daddy. Plano A. Magkunwaring komatos para mailabas ang mga ahas sa lungga. Bantayan si Celestine Montejo. Bantayan ang pangalang, hindi ko na natapos basahin. Pos. Ang mga salita ay lumabo sa aking paningin. Ang puso ko ay tila pinipiga. Kasabay ng pagbagsak ng luha sa aking mga mata sa isang madilim na parking lot sa kabilang bahagi ng lungsod, may isang taong may kausap sa telepono. Si Gabriel Alcantara, nakatayo siya sa tabi ng kanyang sasakyan, ang boses niya ay kalmado at kontrolado. Oo, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Nagsisimula na siyang kumilos. Ang mga salita sa liham ni Daddy ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Magkunwaring komatos, ilabas ang mga ahas. Bantayan si Celestine. Ibig sabihin, alam niya.
Alam niya ang lahat ng paninira sa akin, ang lahat ng ginagawa ni Celestine. At hinayaan niya lang. Ginawa niya akong pain. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa aking puso. Ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan ko ay nagsinungaling din pala. Pagpasok ko sa trabaho kinabukasan, dala ko ang bigat ng dalawang lihim. Ang pagpapanggap ng aking ama at ang misteryo sa likod ni Gabriel Alcantara. Naging abala ako sa pag-aayos ng mga stocks, sinisikap na ibaon ang aking mga problema sa trabaho. Ngunit tila sinusubok ako ng tadhana. Miss San Agustin, ang pamilyar na boses na iyon, ang boses na nagbibigay sa akin ng kaba at pagkalito. Humarap ako. Nakatayo si Gabriel, may hawak na folder. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, tulad ng isang tunay na manager. May nakita akong discrepancy sa sales report ng nakaraang buwan at ang pangalan mo ang laging nakalagay sa mga item na may problema. Sabi niya, diretsong nakatingin sa aking mga mata. Nanlaki ang mga mata ko. Po, imposible po yan. Maingat po ako sa pagre-record. Yun na nga ang problema. Masyadong malinis ang mga record mo pero hindi tumutugma sa inventory. Tulungan mo akong hanapin ang problema. Utos niya, hindi tanong. Wala akong nagawa kundi sumunod. Maghapon kaming magkasama sa stockroom, nagkukumpara ng mga resibo at listahan. Ang hangin sa pagitan namin ay puno ng tensyon. Sa bawat paglapit niya para ituro ang isang numero, nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan. Naamoy ko ang kanyang pabango. Pinipigilan ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Teka, sabi niya, biglang huminto. Lahat ng mga item na nawawala ay approved for disposal ni Celestine Montejo. Nagkatinginan kami. Sa isang iglap, nawala ang pader sa pagitan namin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong hinala na nasa isip ko. May ginagawang kalokohan si Celestine sa kumpanya. At ngayon, mayroon na kaming katibayan. Nang matapos kami, dapit hapon na. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong dalang payong. Bulong ko sa sarili ko, nakatingin sa labas. Ako rin, sagot niya, nakatayo na pala sa tabi ko. Nagulat ako, nag-aalangan akong tumingin sa kanya. Pero hindi pwedeng magkasakit ang asset ko sa investigasyon, sabi niya, at sa isang iglap, hinubad niya ang kanyang suit jacket. Itinaas ito sa aming mga ulo at hinawakan ang aking balikat. Tara na, sabay na tayo. Ang puso ko ay tila sasabog. Naglakad kami sa ilalim ng ulan. Sa ilalim ng kanyang jacket, rinig na rinig ko ang bawat patak ng ulan, ang bawat paghinga niya. Saan ka ba nakatira? Tanong niya. Doon lang sa malapit, pagsisinungaling ko. Tumango siya. Ang pamilya ko nasa probinsya. Ako lang mag-isa dito sa Maynila. Minsan, nakakamiss din ang simpleng buhay. Iyon ang unang beses na nagkwento siya tungkol sa sarili niya. Isang maliit na piraso ng katotohanan. O baka kasinungalingan din? Hindi ko alam. Pero sa sandaling iyon, pinili kong maniwala. Kinabukasan, tila naramdaman ni na Celestine at Brenda na may nagbabago. Mas naging agresibo sila. Habang nag-aakyat ako ng isang kahon sa bodega, bigla na lang may narinig akong malakas na kalabog mula sa itaas. Pagtingala ko, isang malaking kahon ng mga mannequin parts ang papunta sa direksyon ko. Wala na akong oras para tumakbo. Napapikit na lang ako, naghihintay sa sakit. Ngunit wala akong naramdaman. Pagmulat ko ng aking mga mata, nakayakap sa akin si Gabriel. Itinulak niya ako palayo sa panganib at siya ang sumalo sa bigat.
Nagkalat ang mga braso at binti ng manikin sa sahig. Okay ka lang? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang aking muka, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat pulgada ng aking pagkatao. Naramdaman ko ang init ng braso nito sa kanyang baywang. Ang lakas ng tibok ng puso niya. O baka puso ko iyon? O okay lang ako, sir? Kayo po? Okay lang? Sabi niya, pero nakita ko ang bahagyang pagkirot sa kanyang muka nang subukan niyang tumayo. May galos siya sa braso. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng aking pagdududa. Ang tanging nakita ko ay ang lalaking isinugal ang sarili para iligtas ako. Sir, may dugo po ang braso ninyo, nanginginig kong sabi. Hinawakan ko ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo at naramdaman ko ang kuryenteng dumaloy sa aming mga balat. O baka guni-guni ko lang iyon dahil sa takot at kaba. Bumitaw siya agad, tila nailang. Wala to, galos lang. Hindi po pwedeng wala lang yan. Halika po sa klinik. Kailangan pong gamutin yan bago maimpeksyon. Giit ko, hinila siya ng marahan. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumutol. Nagpahila siya sa akin papunta sa klinik ng mall. Habang nililinis ng nurse ang kanyang sugat, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Sa ilalim ng matapang na anyo ng isang manager, may nakikita akong bakas ng pagod at kalungkutan sa kanyang mga mata. Salamat, Liana May, sabi niya nang kami na lang ulit ang naiwan. This time, he used my full name at hindi ito tunog formal. May lambing. Wala po yon. Ako po dapat ang magpasalamat. Iniligtas ninyo ako. Sagot ko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Humakbang siya palapit. Hindi aksidente ang nangyari kanina. Alam mo yan, di ba? Tumango ako, ang lalamunan ko ay nanunuyo. Mag-iingat ka palagi, bulong niya. Ang kanyang boses ay malapit na malapit. Halos nararamdaman ko na ang hininga niya. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo, pero malinaw na may ginagalit kang mga tao. At hindi ko kakayaning may mangyaring masama sa'yo. Ang huling mga salita niya ay tila isang pag-amin. Ang puso ko ay tumalon. Nag-angat ako ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na ngayon ko lang nakita. Pag-aalala, pagtatangi, at marami pang iba na hindi ko mapangalanan. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng aming mga mukha. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa aking mukha. Ang kanyang paghipo ay magaan, ngunit para itong apoy na nag-iwan ng bakas sa aking pisngi. Ang buong mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot at nakasentro na lang sa aming dalawa. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Nakita ko ang pagnanasa, ang pag-aalangan, ang isang laban na nangyayari sa loob niya. Dahan siyang yumuko. Ang kanyang tingin ay bumaba sa aking mga labi. Ito na. Hahalikan niya ako. At ang nakakatakot, hindi ko siya gustong pigilan. Ngunit bigla, tila natauhan siya. Mabilis siyang umatras, iniwas ang tingin. Ang init sa pagitan namin ay biglang napalitan ng malamig na distansya. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Sabi niya, ang boses ay muling naging formal at malamig. Magpagaling ka at i-report mo ang anumang kahina-hinalang kilos na makita mo. At tulad ng dati, tumalikod na siya at naglakad palayo. Iniwan na naman akong puno ng tanong at naguguluhan. Ang matamis na kaba kanina ay napalitan ng pait. Hindi ko maintindihan ang pagbabago niya. Bakit siya biglang lumayo?
Ang lahat ng pagdududa ko ay muling bumalik. Sino nga ba talaga si Gabriel Alcantara? Ang tagapagligtas ko? O isang bahagi lang din siya ng isang mas malaking laro na hindi ko pa nauunawaan? Buong maghapon, hindi ko na siya nakita. Subalit, tila hindi naman natutulog ang mga kalaban ko. Habang papalabas ako ng department store pagkatapos ng shift, isang itim na van ang huminto sa gilid ko. Bumukas ang pinto at nakita ko ang mukha ni Brenda. Nakangisi. Sumama ka, Liana. May gusto lang kaming pag-usapan ni Tini sa'yo. Sabi niya, ang boses ay puno ng banta. Hindi ako sumunod. Sinubukan kong tumakbo, ngunit mabilis akong nahawakan ng isang malaking lalaki mula sa loob ng van. Napa-aray ako. Bitiwan niyo ako! Sigaw ko nagpupumiglas. Bitawan niyo siya! Isang malakas na boses ang pumutol sa tensyon. Si Gabriel. Tumakbo siya mula sa loob ng mall. Ang mga mata ay nagbabaga sa galit. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Tanong niya, ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Biglang bumitaw ang lalaki. Napatingin si Brenda kay Gabriel, ang ngisi ay nawala sa kanyang mukha. Hindi ka namin sinasaktan, Sir Gabriel. Nag-uusap lang kami. Depensa ni Brenda, halatang natatakot. Ang pakikipag-usap ay hindi nangangailangan ng pananakit. Umalis na kayo bago ko ipa-report ang ginagawa ninyo sa head office. Banta ni Gabriel. Walang nagawa si Brenda at ang kasama niya kundi sumakay sa van at umalis. Pagkalingon ni Gabriel sa akin, nakita ko na naman ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Okay ka lang ba? Tanong niya. Nilapitan ako at hinawakan ang aking mga balikat. Tumango ako, nanginginig pa rin. Salamat po ulit, sir. Liana, hindi ka pwedeng mag-isa, masyadong mapanganib. Mariin niyang sabi. Pero wala po akong kasama. Halos pabulong kong sagot. Gusto mo bang ihatid na kita? Natigilan ako. Naisip ko ang mansyon. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya ang tunay kong tirahan. Hindi na po. Kaya ko na po. Hindi po ako kalayuan. Mabilis kong tanggi. Tumango siya, ngunit may pagdududa sa kanyang mga mata. Sige, pero tumawag ka agad kung may mangyari. Nang makalayo ako sa mall, sumakay ako ng bus at bumaba sa malayo. Pagkatapos ay nagtaksi ako papunta sa mansyon. Ramdam ko ang pagod at takot. Ang patuloy na pananakit ni na Celestine at Brenda ay nagpapahiwatig na may bago silang nalalaman. May kinalaman ito sa mami ko. Hindi ako pwedeng maghintay. Kailangan kong hanapin ang buong katotohanan. Gabi na, hindi ako makatulog. Ang mga sinabi ni Celestine tungkol sa mami ko, ang misteryo ni Gabriel, at ang pagpapanggap ni Daddy, lahat ay umikot sa aking isipan. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang mahinang boses mula sa private study ni Daddy. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Nasilip ko si Gabriel sa loob, nakikipag-usap sa telepono. Nagulat ako. Paano siya nakapasok dito? Bakit siya narito sa gitna ng gabi? Nagkubli ako sa likod ng pader, pinilit makinig. Oh, Mang Ricardo, ang lahat ay gumagalaw ayon sa inaasahan. Sabi ni Gabriel, ang boses ay kalmado at pamilyar, ngunit hindi sa paraan na nakikilala ko bilang manager. Kailangan lang natin ng kaunting panahon pa. Sigurado akong malapit na siyang mahulog sa bitag. Mahulog sa bitag? Sino? Ako. Ang mga salita niya ay tumagos sa aking kalamnan. Muling nanlamig ang aking buong katawan.
Ang lahat ng pagdududa ko kay Gabriel ay parang lumalangoy sa isang malinaw na tubig ngayon. Ang init sa kanyang yakap, ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ang mga pagligtas niya sa akin. Lahat ba ay isang malaking pagpapanggap? Umatras ako ng tahimik. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Nagmadali akong bumalik sa aking kwarto, ang aking isipan ay gulong-gulo. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Hindi ko pwedeng manatiling pasibo. Kung may nalalaman si Celestine tungkol sa mami ko, kailangan kong malaman din. Bumalik ako sa private study, Daddy. Tinitiyak na walang tao. Gamit ang flashlight ng aking cellphone, nagsimula akong maghalongkat. Alam kong may mas marami pa si Daddy na tinatago. Sa ilalim ng isang tumpok ng lumang aklat, nakita ko ang isang kahon ng lumang dokumento. Sa pinakailalim, may isang album ng litrato. Nanginginig kong binuksan ang album. Mga larawan ni Mami noong kabataan niya. Ang ganda niya. Sa huling pahina, may isang larawan na tila niluma na ng panahon, na tila sinadyang itago. Isang batang Mami, nakangiti. Sa tabi niya ang batang Celestine Montejo. At sa gitna nila ang daddy ni Celestine. Ngunit may isa pang lalaki sa litrato. Isang matandang lalaki na hindi ko kailanman nakita. Ang kanyang mga mata ay pamilyar. Ito ang mga mata ni Mang Ricardo. Ano ang kinalaman ng lahat ng ito? Hindi pa rin maalis sa isipan ko ang mga mata ni Liana, ang paglapit ng aming mga muka, ang pagnanais na halikan siya. Malapit na, napakalapit na ako sa pagsuway sa sarili kong misyon. Sa mga utos ni Mang Ricardo, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang nakatingin sa kisame ng aking apartment. Ang gabi, pagkatapos ng insidente sa klinik, ay bumabagabag sa akin. Ang pagiging malapit kay Liana ay delikado. Hindi lang para sa misyon ko, kundi para sa puso ko. Bakit ba kasi siya ang kailangan kong bantayan? Bakit kailangan kong manatili sa kanyang tabi habang siya ay naghihirap? Bawat sulyap sa kanya ay parang tusok sa aking konsensya. Ang sakit na nakikita ko sa kanyang mga mata ay totoo. At ang kagustuhan kong protektahan siya ay higit pa sa anumang utos. Huwag mong hayaang ma-attach, Gabriel. Tandaan mo ang tunay mong pakay. Paulit-ulit na salita ni Mang Ricardo sa aking isipan. Ngunit paano? Paano kung ang pakay ko na mismo ay ang maging kalasag niya? Kinabukasan, naging abala ako sa pagrepaso ng mga financial reports ng mall. Ang mga discrepancy na nakita ko kasama ni Liana ay lumalaki na ngayon. Mayroong isang pattern ng paglipat ng pondo sa mga shell corporation na konektado kay Celestine Montejo. Ang bawat transaksyon ay may basbas mula sa may-ari na nasa comatose. Isang perpektong setup. Habang nagtatrabaho ako, tumawag si Mang Ricardo. Kumusta na ang sitwasyon sa mall, Gabriel? Tanong niya, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagmamadali. Tuloy-tuloy ang pag-iipon ng ebidensya, Mang Ricardo. Mayroong malinaw na pattern ng financial fraud. Sagot ko, pinipilit na gawing objective ang aking boses. Magaling! Kailangan nating bilisan ang proseso. Hindi na pwedeng patagalin pa ang sitwasyon na yan. Pero Mang Ricardo, ang target natin ay si Celestine. Hindi ba't mas mabuting tipunin muna ang lahat ng ebidensya para hindi siya makatakas? Narinig ko ang mahinang tawa niya sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Basta sundin mo lang ang plano. Ang mahalaga, maipakita natin na may mga butas sa seguridad ng San Agustin Group. Magtuloy ka lang sa pag-pressure.
Lalo na sa babaeng yan, si Liana, siguraduhin mong hindi siya makakaabala. Ang huling linya niya ay tila isang babala. May mali. Hindi lang ito tungkol kay Celestine. May mas malalim na pakay si Mang Ricardo. Ang pakiramdam ko ay lalong bumigat. Nang gabing iyon matapos ang isang meeting, bumuhos ang malakas na ulan. Nakita ko si Liana na nag-iisa sa labas ng gusali, walang payong. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Agad akong bumaba. Liana, tawag ko. Inihabol siya. Lumingon siya, ang kanyang mukha ay nababalutan ng pagtataka at gulat nang makita ako. Sir Gabriel, akala ko umuwi na kayo. Hindi pa, pero kailangan nating mag-usap. Sabi ko, hinila siya sa ilalim ng isang canopy. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas sa labas. Tungkol sa insidente kanina at sa mga pananakot na natatanggap mo. Pero wala naman po iyon. Tanggi niya umiiwas sa aking mga mata. Liana, alam ko, nakita ko ang takot mo. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, pero huwag kang mag-isa. Sabihin mo sa akin, maaari akong tumulong. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ko sa pagitan namin ay gumuho. Ang mga salita ay lumabas mula sa puso ko. Dahan-dahan, nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa luha. Si Daddy, nagpapanggap lang siya, Gabriel. Hindi siya comatose. Ginagamit niya ako para ilabas ang mga taong gusto siyang pabagsakin. Isang malalim na pagkabigla ang naramdaman ko. Nagpapanggap si Don Lorenzo? Ibig sabihin, alam niya ang lahat. Bakit hindi ito nabanggit ni Mang Ricardo? At si Celestine, sinasabi niyang may kinalaman ang mami ko sa daddy niya. Hindi ko maintindihan. Dagdag niya at bumuhos na ang luha. Niyakap ko siya, hindi na alintana ang ulan o ang mga taong makakakita. Naramdaman ko ang paghiga ng kanyang ulo sa aking dibdib, ang init ng kanyang katawan sa gitna ng lamig ng gabi. Shh! Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita, hindi kita pababayaan. Bulong ko, ang mga salitang iyon ay totoo. Higit pa sa misyon, higit pa sa utos, narito ako para sa kanya. Dahan-dahan, inangat ko ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ngunit puno ng pagtitiwala. Gabriel, bulong niya. Hindi ko na napigilan. Yumuko ako at hinalikan siya. Isang halik na matagal ko nang pinipigilan. Isang halik na puno ng pag-aalala, pagtatangi, at isang pangakong hindi ko sigurado kung kaya kong tuparin. Nagtagal kami sa halik na iyon, sa gitna ng ulan, na tila walang bukas. Nang maghiwalay ang aming mga labi, ang hangin ay puno ng hindi nasasabing mga salita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng pag-asa. Kailangan mong mag-ingat, Liana. Hindi lang si Celestine ang kalaban ninyo. Sabi ko, may pahiwatig sa boses ko. Nang makauwi ako sa apartment, may isang text message na naghihintay sa akin mula sa isang unknown number. Huwag kang maniwala sa bawat luha niya, Gabriel. May itinatago din siya. Ang iyong minamahal ay isang San Agustin. Huwag kang magpauto. Kilalanin mo muna ang kanyang tunay na kulay. Kumunot ang noo ko. Sino ito? Paano niya nalaman ang nangyari? At bakit niya ako binabalaan laban kay Liana? Ang mensahe ay may kasamang attachment. Isang malabong larawan ng isang lumang album ng litrato. Sa larawan nakita ko ang mami ni Liana, ang batang Celestine, at ang daddy ni Celestine.
At sa gilid, isang pamilyar na muka na hindi ko inaasahan. Si Mang Ricardo. Ang larawan ay nagpatunog ng alarma sa aking isipan. Bakit si Mang Ricardo? At bakit may litrato si Liana na kasama ang pamilya Montejo at kasama si Mang Ricardo at itinago niya ito? Nagkaroon ako ng hinala. Mas malaki ang gulong ito kaysa sa inaakala ko. Kinabukasan, sinubukan kong hanapin si Mang Ricardo. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Walang bakas. Tila naglaho siya. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tip mula sa isang informant na mayroong importanteng pagpupulong na magaganap sa isang warehouse sa labas ng syudad. Walang duda na may kinalaman ito sa San Agustin Group. Nagmaneho ako patungo doon. Ang warehouse ay madilim, tanging ang ilaw lang mula sa aking sasakyan ang nagbibigay ng liwanag. Naglakad ako na akala ng tahimik, nagtatago sa likod ng mga lumang kahon. Narinig ko ang mga boses. Lumapit ako ng dahan-dahan. Sa isang sulok, nakita ko sila. Celestine Montejo, Brenda Cortez, at isang lalaki na pamilyar sa akin, si Mang Ricardo. Magkakaharap sila, ang mga muka ay seryoso. Mayroong isang envelope na nagpapalitan ng kamay. Ang aking mundo ay biglang bumaliktad. Si Mang Ricardo ang nasa likod ng lahat, ang aking sariling tiyo. Hindi lang siya naghahanap ng butas sa kumpanya. Siya ang gumagawa ng butas. Ang litrato sa album, ang mami ko, ang batang Celestine, ang daddy ni Celestine, at si Mang Ricardo ay tila isang bomba na biglang sumabog sa aking harapan. Ang misteryo ay lalong lumalalim at ang mga koneksyon ay mas komplikado kaysa sa inaakala ko. Ang mukha ni Mang Ricardo, ang pangalang binanggit ni Gabriel sa telepono kagabi. Lahat ay tila nagdudugtong. Bumalik ako sa private study ni Daddy kinabukasan. Bit-bit ang album. Kailangan ko ng paliwanag. Kailangan kong malaman kung bakit nakayuko siya sa kanyang kama, nagpapanggap, habang ang mundo ko ay unti-unting ginugulo ng mga lihim na ito. Pumunta ako sa kanyang silid. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Nakita ko siya, nakahiga pa rin. Ang mga makinang nakakabit sa kanya ay umiilaw. Ang hininga niya ay regular. Daddy, tawag ko, ang boses ko ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Walang tugon. Pinilit kong maging kalmado. Alam ko po. Alam ko po ang tungkol sa pagpapanggap ninyo. Sabi ko, ang bawat salita ay may bahid ng sakit. At alam ko po ang tungkol kay Celestine. Pero, bakit? Bakit ninyo ako ginagamit? Bakit ninyo hinahayaan na saktan nila ako? Biglang bumukas ang kanyang mga mata, diretsyong nakatingin sa akin. Walang bakas ng pagkabigla, tanging matalim na katalinuhan. Anak! Bulong niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit may awtoridad. Hindi ko ginusto na saktan ka, ngunit kailangan kong gawin ito. Ang sakit, ang pagtataksil, lahat ay tila umapaw sa akin. Kailangan ninyo akong gawing pain habang ako po nag-aalala, umiiyak, at nagpapanggap din sa harap ng lahat. Paano po ninyo nagawa yan, Daddy? Para ito sa iyo, Liana. Para ito sa kinabukasan mo. Para ito sa kumpanya natin. Paliwanag niya, sinubukan akong hawakan, ngunit umatras ako. May nakita po ako, Daddy. Sabi ko, inilabas ang album. Sino po si Mang Ricardo? Bakit siya nasa litrato kasama sina Celestine at Mommy? Tila nanigas ang mukha ni Daddy. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso.
Mang Ricardo Alcantara. Siya ang dating partner ko. At ang tiyuhin ni Gabriel. Isang malaking bato ang bumagsak sa aking dibdib. Ang tiyuhin ni Gabriel. Ibig sabihin, alam ni Gabriel. Lahat ba ay isang malaking pagpapanggap? Ang pagtulong niya sa akin, ang pagprotekta niya sa akin, ang halik? Hindi, hindi pwede. Kasama po siya sa plano ninyo? Tanong ko, ang boses ay halos pabulong na. Oo, si Mang Ricardo ang nagpaplano para malabas ang lahat ng mga ahas. May koneksyon sila sa mga taong gustong pabagsakin ang San Agustin Group. Paliwanag ni Daddy. Kailangan kong magkunwari. Kailangan kong malaman kung sino ang tunay na kalaban. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang aking mundo ay gumuho. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko, si Gabriel, ay bahagi pala ng laro. Isang laro na ako ang pinakasentro. At si Gabriel, alam din niya ang lahat. Alam din niya na ginagamit ninyo ako. Alam niya ang tungkol sa plano. Ang pagdating niya dito ay bahagi ng plano para mabantayan ka at protektahan. Sabi ni Daddy, sinubukan na namang hawakan ang aking kamay, ngunit tinabig ko ang kanyang kamay. Protektahan o bantayan para masigurong hindi ako lalabas sa linya ng plano ninyo? Tumalikod ako. Ang sakit ay hindi na matukoy, hindi ito pisikal. Ito ay emosyonal. Isang malalim na sugat sa aking puso. Liana anak, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Daddy. Tama na Daddy, pagod na po ako. Pagod na po akong magpanggap. Pagod na po akong masaktan. Sabi ko at tumakbo palabas ng silid. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang tanging gusto ko ay tumakbo palayo sa lahat. Nagmaneho ako ng walang direksyon. Ang luha ay patuloy na bumubuhos sa aking mga mata. Tumawag ako kay Gabriel. Kailangan ko ng paliwanag. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Gabriel, saan ka? Tanong ko, ang boses ay basag. Liana, okay ka lang ba? Nasaan ka? Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit ngayon, ang pag-aalala na iyon ay parang lason sa aking mamalasakas sa aking pandinig. Kailangan nating mag-usap. Ngayon, mariin kong sabi, nagkita kami sa isang coffee shop na malayo sa mall. Pagdating niya, yumakap siya agad sa akin, ngunit hindi ko na naramdaman ang init ng yakap niya. Anong nangyari, Liana? Bakit ka umiiyak? Tanong niya, hinawakan ang aking mukha. Hindi ako kumibo. Tinitigan ko lang siya. Ang lalaking ito, ang lalaking hinalikan ako, ang lalaking pinaniwalaan kong totoo, ay isa palang espiya. Alam ko nang Gabriel, sabi ko, ang boses ay halos hindi na marinig. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa plano ni Daddy. At alam ko na ang tungkol kay Mang Ricardo. At alam ko na kasama ka sa kanila. Tila nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mukha ay nagbago. Nakita ko ang takot, ang gulat, at ang pag-amin. Liana, hindi yan totoo. Pakinggan mo ako. Simula niya. Totoo yan, Gabriel. Ang halik na yan. Ang pagliligtas mo sa akin. Ang lahat ng pag-aalala mo. Lahat ba ay para lang sa plano ninyo? Sigaw ko, hindi na mapigilan ang galit. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang katawan ay tila nilalamig. Umalis ka, Gabriel. Ayoko nang makita ka. Ayoko nang paniwalaan ka. Sabi ko, tumayo at tumakbo palabas ng coffee shop. Sa labas, umuulan na naman. Ang lamig ng ulan ay hindi sapat
para palamigin ang apoy ng galit at sakit sa aking puso. Ang lahat ay tila nawala. Wala na akong pwedeng pagkatiwalaan. Samantala, sa isang meeting room na malayo sa syudad, nakangisi si Celestine habang kausap ang isang hindi kilalang lalaki. Nakahanda na ang lahat para sa susunod na hakbang. Ang San Agustin Group ay malapit nang bumagsak, sabi ni Celestine. Magaling, Celestine. Siguraduhin mong walang matitira sa kanila, lalo na ang babaeng yan. Si Liana! Sagot ng lalaki na may isang matalim na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay tila kakulay ng dilim. Ang mga salita ni Liana, ang sakit sa kanyang mga mata. Ayoko nang makita ka, ayoko nang paniwalaan ka. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin mas masakit pa sa anumang galos o sugat. Nang umalis siya sa coffee shop, para akong nabunutan ng kaluluwa. Ang ulan na bumubuhos sa labas ay tila sumasalamin sa bagyo sa loob ko. Hindi ko sinadyang saktan siya. Ang misyon ko ay protektahan siya, ngunit ngayon ako ang naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Ginawa ko ang lahat para hindi ako ma-attach, para hindi ako mahulog, ngunit huli na. Matagal na akong nahulog, biglang nagring ang cellphone ko, si Mang Ricardo. Kumusta na, Gabriel? May balita ba? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-asa. Alam na niya, Tio. Sagot ko, ang boses ay matigas. Alam na ni Liana ang tungkol sa plano ni Don Lorenzo at alam na niya ang tungkol sa'yo. Narinig ko ang mahinang pagtawa sa kabilang linya. Isang tawa na ngayon ko lang napagtanto kung gaano ito kasama. Magaling. Kung ganoon, mas madali na ang lahat. Kailangan na nating bilisan ang proseso. Gusto kong makita na bumabagsak ang San Agustin Group. Tiyo, bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Bakit may mga itinatago ka sa akin? Tanong ko, ang galit ay unti-unting umaakyat sa aking lalamunan. At bakit may litrato kayo kasama ang pamilya Montejo at kasama ang mami ni Liana? Ano ang tunay ninyong pakay? Naging tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, nagsalita si Mang Ricardo. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, Gabriel. Ang misyon mo ay sumunod. Tandaan mo kung saan ka nanggaling. Tandaan mo kung ano ang utang ng pamilya mo sa akin. Wala kaming utang na kahit ano sa inyo, Tiyo. Ang utang namin ay ang katotohanan at ang hustisya. Sigaw ko. Pinutol niya ang tawag. Napahawak ako sa aking ulo. Ang lahat ng alam ko ay biglang nabaliktad. Ang aking tiyo, ang taong pinagkakatiwalaan ko, ang taong nagpalaki sa akin. Siya pala ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng kaguluhan. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong malaman ang lahat ng katotohanan. Hindi lang para kay Liana, kundi para sa katarungan. Lumabas ako ng coffee shop at nagtungo sa opisina ng kumpanya. Nag-login ako sa main server. Kailangan kong ma-access ang lahat ng file ng San Agustin Group. Kailangan kong makahanap ng koneksyon sa pagitan ni Mang Ricardo at ng pamilya Montejo. Doon ko nakita ang lumang folder, isang confidential file na nakatago sa archives. May petsa ito ng mga tao na ang nakalipas. Ang mga pangalan na nakalagay doon ay Don Lorenzo San Agustin, Celestine Montejo's father, at Mang Ricardo Alcantara. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng San Agustin Group at isang kumpanya
na pag-aari ng daddy ni Celestine at Mang Ricardo. Ang kasunduan ay para sa isang malaking proyekto sa real estate. Ngunit ang proyekto ay nabigo at ang San Agustin Group ang nag-iisang natira sa pagkalugi. Ang pamilya Montejo at Alcantara ay nagdusa. Ito ang dahilan. Ang matagal ng paghihiganti. Kailangan kong kausapin si Don Lorenzo. Ngayon na. Nagmaneho ako ng mabilis papunta sa mansyon. Ngunit bago pa ako makapasok sa gate, nakita ko si Celestine at Brenda na nakatayo sa labas. May kausap na dalawang lalaki. May hawak silang mga papeles. Nagkubli ako sa likod ng puno, pinilit makinig. Kailangan nating siguraduhin na walang makakaalam nito, Mr. De La Cruz, boses ni Celestine, mayabang. Ang paglipat ng mga shares ay dapat maging malinis at mabilis. Shares? Naglipat na sila ng shares? Ibig sabihin, nag-uumpisa na silang angkinin ang kumpanya. Huwag kang mag-alala, Celestine. Ang lahat ay ayon sa plano. Bukas na ang board meeting. At doon tatapusin na natin ang lahat, sagot ng lalaki, na ngayon ko lang nakita ang muka. Ito ang abogado ng pamilya Alcantara, si Attorney De La Cruz. Ang kanang kamay ni Mang Ricardo, nag-init ang ulo ko. Ang aking tiyo, gaano kalalim ang kanyang pagpaplano. Gumagamit siya ng sarili niyang abogado para sa ilegal na transaksyon na ito. Sigurado ka bang hindi na makakakilos pa ang matanda? Tanong ni Brenda, bahagyang kinakabahan. Wala siyang magagawa. Ang kanyang kondisyon ay sapat na para hindi siya makapirma ng anumang dokumento. At ang anak niya, walang alam sa negosyo. Madali lang siyang paiikutin. Mayabang na sabi ni Celestine, pinigilan ko ang sarili kong lumabas at harapin sila. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Kailangan kong maipakita sa lahat kung gaano kasama ang kanilang mga plano. Mabilis akong bumalik sa kotse at nagmaneho papunta sa isang pribadong investigator na kilala ko. Kinuwento ko ang lahat at ipinakita ang mga ebidensya na naipon ko mula sa files ng kumpanya. Kailangan kong ng tulong mo, pare. Kailangan kong malaman kung saan nakatago ang mga dokumento ng paglipat ng shares at sino ang tunay na may-ari ng mga shell corporation na yan, paliwanag ko. Tumango ang investigator. May malaki kang kalaban, Gabriel, pero hahanapin natin ang katotohanan. Pagbalik ko sa apartment, nakita ko ang aking tiyo, si Mang Ricardo, na nakaupo sa aking sala. Ang kanyang mukha ay seryoso, malamig. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko, Gabriel, sabi niya. Alam ko na, tiyo. Sagot ko, ang boses ay matigas. Alam ko na ang tungkol sa kasunduan at alam ko na ikaw ang nasa likod ng lahat. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ano na ngayon, Gabriel? Makikialam ka? Ipagtatanggol mo ang mga taong sumira sa ating pamilya? Wala silang sinira, tiyo. Tayo ang sumira sa sarili natin. Ang kasunduan ay patas. Tayo ang nagkamali sa desisyon. Wala kang alam. Ang San Agustin Group ang dahilan kung bakit tayo nawalan ng lahat. Ang daddy ni Liana ang dahilan kung bakit naghirap ang pamilya natin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nakikitang bumagsak. Galit na sabi ni Mang Ricardo. At kaya mo ginagamit si Celestine at Brenda. Para ano? Para maging mas masahol pa kaysa sa kanila? Tanong ko. Tumayo siya. Kung hindi ka sasama sa akin, Gabriel, ikaw ang magiging kaaway ko. Hindi ako kumibo. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin. Ang aking tiyo, ang aking pamilya, laban sa pag-ibig ko kay Liana, laban sa katarungan. Patawad, tiyo,
Pero hindi ko pwedeng gawin yan, sabi ko. Nilahat niya ako ng masamang tingin at lumabas ng aking apartment. Ang pintuan ay malakas na sumara. Naiwan akong nakatayo doon. Nag-iisa pinili ko ang panig ko. Ngayon, kailangan kong lumaban. Para kay Liana. Para sa katarungan. Kailangan kong kausapin si Liana. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat sa kanya. Kahit galit siya, kahit ayaw niya akong paniwalaan. Kinuha ko ang cellphone ko, ngunit bago pa ako makatawag, may tumunog na notification. Isang leaked memo mula sa San Agustin Group. Ang memo ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang emergency board meeting kinabukasan. At ang agenda, pagtalakay sa kalagayan ng CEO at posibleng pagbabago sa pamamahala. Ito na. Ang huling yugto ng plano ni Mang Ricardo. Kailangan kong pigilan sila. Kailangan kong iligtas ang San Agustin Group. At higit sa lahat, kailangan kong iligtas si Liana. Ang mga salita ni Gabriel, ang kanyang pag-amin, ang katotohanan na siya ay kasama sa planong sumira sa amin. Lahat ay parang suntok sa aking dibdib. Ang pag-ibig na akala ko ay totoo, ay isa lang palang malaking kasinungalingan. 2 araw na akong hindi pumapasok sa trabaho. Nagkulong ako sa aking kwarto. Ang mansyon ay tahimik. Ngunit ang isipan ko ay puno ng ingay. Ang mukha ni Daddy, ang mga salita ni Celestine, at ang pagtataksil ni Gabriel, lahat ay tila nagsasayaw sa aking alaala. Sinubukan kong tawagan si Daddy, ngunit hindi niya sinasagot. Pakiramdam ko, nag-iisa ako sa laban na ito. Iniwan niya akong nag-iisa. Nang tanghali, isang katulong ang kumatok sa aking pinto. Ma'am Liana, may bisita po kayo. Si Miss Celestine Montejo po at Miss Brenda Cortez. Nanlamig ako. Ano na naman ang ginagawa nila dito? Sinabi ko sa katulong na papasukin sila sa sala. Pinilit kong maging matatag. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanila na mahina ako. Pagbaba ko sa sala, nakaupo na sila sa sofa, may ngangiti sa kanilang mga labi na tila mga pusa na nakahuli ng daga. Wow, Liana, buhay ka pa pala. Akala ko nagpakamatay ka na sa kahihiyan, sabi ni Celestine, mayabang. Hindi ako sumagot, tinitigan ko lang sila. O baka naman umiyak ka pa rin dahil sa boyfriend mong traidor? Kawawa ka naman, dugtong ni Brenda, tumawa ng mahina. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ko. Ang boses ay matigas. Nandito kami para bigyan ka ng paalala, sabi ni Celestine. Bukas na ang board meeting at doon matatapos na ang lahat. Mawawala na ang San Agustin Group at ikaw, wala kang matitira. Hindi nyo yan magagawa, sigaw ko. Ngumiti si Celestine. Ay, talaga? Akala mo ba walang alam si daddy mo sa lahat ng ginagawa namin? Ang totoo, matagal na kaming magkakasabwat. Ang daddy mo ang nagsimula ng lahat. Ang daddy mo ang nagpahirap sa pamilya ko. At ngayon, babawi kami. Nanginginig ako sa galit. Wala kayong karapatang gawin yan. May karapatan kami. Dahil ang daddy mo ang pumatay sa kapatid ko. Sigaw ni Celestine. Ang kanyang muka ay puno ng puot. Nagulantang ako. Kapatid? Hindi ko alam na may kapatid siya. At si daddy, pumatay? Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Ang kapatid ko ay namatay dahil sa pagkalugi ng kumpanya namin. Dahil sa kasakiman ng daddy mo. At alam mo ba kung sino ang kasama niya noon? Ang mommy mo. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Ang mommy ko. Oo, ang mommy mo ang dahilan kung bakit naghirap ang pamilya ko. Ang mommy mo ang kasama ng daddy ko sa kasunduang yon. Ang mommy mo
ang nag-udyok sa daddy mo na ituloy ang transaksyon kahit alam nilang delikado. Galit na sabi ni Celestine. At ang daddy mo ang sumaksak sa likod ng daddy ko. Kaya huwag kang magpanggap na inosente. Ang mga salita niya ay parang libo-libong karayom na tumusok sa akin. Ang mami ko? Hindi pwedeng totoo iyon. Hindi ko yan paniniwalaan. Sigaw ko, ang luha ay bumubuhos. Hindi ka maniniwala, tingnan mo to. Sabi ni Celestine, inilabas ang isang envelope. Mula doon, inilabas niya ang mga lumang mga litrato ng mami ko na kasama ang daddy ni Celestine sa mga meetings, sa mga party, at isang litrato kung saan magkasama ang mami ko at ang daddy ni Celestine sa isang private dinner, magkahawak kamay. Para akong kinuryente. Ang mga litrato ay malinaw, hindi ito kasinungalingan. Ang daddy mo at ang mommy mo ay may relasyon, Liana, at ginamit nila ang relasyon na yan para linlangin ang daddy ko. Kaya huwag kang magpanggap na inosente. Sabi ni Celestine, ang kanyang ngisi ay puno ng tagumpay. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay naglaho. Ang pagmamahal ni daddy, ang alaala ni mommy, ang pagtitiwala ko kay Gabriel, lahat ay nawala. At bukas, Liana, bukas sa board meeting, tatapusin na namin ang lahat. Lahat ng pag-aari ng San Agustin Group ay mapupunta sa amin. At ikaw, wala kang matitira. Wala kang matitira kundi ang kahihiyan ng iyong pamilya. Huling sabi ni Celestine bago sila tumayo at umalis. Naiwan akong nakatayo doon. Ang mga litrato ay nakakakalat sa sahig. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Ang buong katawan ko ay nanginig. Nahulog ako sa sahig, umiiyak. Ang mansyon na ito, ang kumpanya na ito, ang lahat ng pinaghirapan ni Daddy ay mawawala. At ako, wala akong magawa. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Ang lahat ay nawala. Ang mga salita ni Celestine ay patuloy na umalingaw sa aking isipan. Ang mga litrato, ang aking ina, ang daddy ni Celestine, ay tila sumisira sa bawat alaala ng pagmamahal at tiwala na pinanghawakan ko. Ang lahat ay nawala. Wala akong matitira. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, isang maliit na tinig sa loob ko ang bumulong. Huwag kang sumuko, Liana. Ang pagtataksil ni Daddy, ang paglalaro ni Gabriel, ang paghihiganti ni Celestine. Lahat ng ito ay totoo. Ngunit hindi ko hahayaang sirain nila ang lahat ng pinaghirapan ng aking pamilya. Hindi ko hahayaang yurakan nila ang alaala ng aking ina. Kung mayroon mang pagkakamali, kailangan kong alamin ang buong katotohanan. Iginapang ko ang aking sarili patayo. Ang aking mga mata ay tuyo na sa kakaiyak, ngunit ang loob ko ay puno ng determinasyon. Kahit anong sakit, kailangan kong lumaban. Kinuha ko ang aking cellphone. Mayroon akong isang tao na dapat tawagan. Ang lumang abogado ng pamilya, si Attorney Reyes. Ang taong pinagkakatiwalaan ni Don Lorenzo sa mga sensitibong kaso. Attorney Reyes, sabi ko, ang boses ay matigas ngunit nanginginig pa rin. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan ko po kayong makita. Ngayon na. Hindi ako pumayag na maghintay. Sa gitna ng gabi, nagkita kami sa kanyang opisina. Ikinuwento ko ang lahat, ang pagpapanggap ni Daddy, ang mga impormasyon mula kay Celestine, ang mga litrato, at ang pagtataksil ni Gabriel. Seryosong nakinig si Attorney Reyes. Liana May, ang sitwasyon na ito ay masalimuot, ngunit mayroon pa tayong pagkakataon.
Anong pagkakataon, attorney? Mawawala na ang lahat bukas. Sabi ko, ang kawalan ng pag-asa ay muling sumisiksik. Ang daddy mo, Liana, ay isang matalinong tao. Hindi siya gagawa ng plano na walang backup. Alam ko na meron siyang inihanda para sa sitwasyon na ito, sabi niya, at inabot sa akin ang isang lumang folder. Ito ang Plan B ni Don Lorenzo. Isang sealed document na dapat buksan lamang kung may mangyaring masama sa kanya o sa kumpanya. At ang nag-iisang key para dito ay ikaw. Nagulantang ako. Isang Plan B. Binuksan ko ang folder. Sa loob, mayroong isang serye ng mga dokumento, financial reports, at isang digital key. Ang lahat ay may koneksyon sa mga transaksyon na ginagawa ni na Celestine at Mang Ricardo. Ito ang ebidensya, Liana. Ang ebidensya na kailangan natin para pabagsakin sila. Ngunit kailangan natin ng tulong, sabi ni Attorney Reyes. Kailangan natin ng isang taong may kaalaman sa mga technicalities ng mga transaksyon na ito. At ang nag-iisang tao na alam kong kayang gawin yan ay si Gabriel Alcantara. Ang pangalan niya, ang sakit ay muling nanumbalik. Paano ako magtitiwala sa kanya? Attorney, hindi ko po kaya, hindi ko po siya kayang tingnan. Sabi ko, ang luha ay muling nagsimulang umagos. Liana May, ang pag-ibig ay parang apoy. Maaari itong makasunog, ngunit maaari rin itong magbigay ng liwanag. Hindi ko sinasabing kalimutan mo ang sakit. Ngunit sa laban na ito, kailangan mo ng kakampi. At bukod sa pag-ibig, alam kong may matibay siyang dahilan para tulungan ka. Kinuha ko ang cellphone ko. Kailangan kong tawagan si Liana. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat. Ang board meeting bukas ay ang huling pagkakataon. Ngunit bago pa ako makatawag, may tumawag. Isang unknown number. Gabriel, alam ko na ang ginawa ng tiyo mo. Boses ni Attorney Reyes. Nasa panganib ang lahat. Mayroon akong Plan B mula kay Don Lorenzo. Ngunit kailangan ko ang tulong mo. Isang Plan B, biglang nagkaroon ako ng pag-asa. Agad akong nagtungo sa opisina ni Attorney Reyes. Doon nakita ko si Liana. Ang kanyang mga mata ay namamaga, ngunit puno ng bagong determinasyon. Nag-iwas ako ng tingin. Ang sakit na idinulot ko sa kanya ay hindi matatawaran. Liana, simula ako. Huwag ka munang magsalita, Gabriel, sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas. Kailangan ko ang tulong mo. Para sa kumpanya ko, para sa daddy ko, hindi para sa'yo. Masakit, ngunit naiintindihan ko. Ipinaliwanag ni Attorney Reyes ang Plan B. Ang mga dokumento ay naglalaman ng mga encrypted files at transactions na magbubunyag sa lahat ng iligal na gawain ni na Celestine at Mang Ricardo. Ngunit kailangan ng isang expert para ma-decode ito at maipakita sa board. Kaya mo bang gawin yan, Gabriel? Tanong ni Attorney Reyes. Tumingin ako kay Liana. Ang aking mga mata ay puno ng pagsisisi at pangako. Kaya ko at gagawin ko ang lahat para itama ang pagkakamali ko, para sa San Agustin Group at para sa iyo, Liana. Nag-iwas siya ng tingin, ngunit nakita ko ang bahagyang paglambot sa kanyang mga mata. Buong magdamag kaming nagtrabaho. Ang bawat keystroke ay puno ng tensyon. Ang bawat decrypted file ay naglalabas ng mas maraming ebidensya laban kina Celestine at Mang Ricardo. Ang Plan B ay hindi lang nagbunyag sa kanilang mga ilegal na gawain. Ito rin ay nagbunyag sa isang mas malalim na lihim. Isang lihim tungkol sa dating kasunduan
ng pamilya San Agustin at Alcantara. Isang kasunduan na sinira ni Mang Ricardo para sa kanyang sariling kapakanan. Umaga na ang board meeting. Pumasok ako sa conference room, suot ang isang simpleng puting dress. Ang aking mukha ay kalmado, ngunit ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Nakita ko si Celestine at Brenda. Nakaupo sa gilid, mayabang ang mga ngiti. Nakita ko rin ang abogado ni Mang Ricardo. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ko, ang boses ay malinaw at matatag. Nandito po tayo ngayon para sa isang napakahalagang pagpupulong. Pagpupulong na magdedesisyon sa kinabukasan ng San Agustin Group. Nagsimula ang meeting, isang miyembro ng board ang nagbasa ng mga proposal ni na Celestine. Ang paglipat ng shares, ang pag-alis sa akin bilang tagapagmana. Ngunit bago pa matapos ang pagbabasa, biglang bumukas ang pinto. Lahat ay napalingon. Nakatayo doon, may ngiti sa labi at malakas na boses, si Don Lorenzo San Agustin. Huwag kayong masyadong magmadali sa pagdedesisyon, sabi ni Daddy. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi pa ako patay. Ang lahat ay nagulantang. Si Celestine at Brenda ay tila nakakita ng multo. Ang abogado ni Mang Ricardo ay napatayo. Dahan-dahan, lumakad si Daddy sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kina Celestine. Ngayon, tingnan natin kung sino ang tunay na ahas sa lungga. Nilahat ni Don Lorenzo ang lahat ng ebidensya. Ang Plan B ay indilatag sa harap ng board kasama ang lahat ng ilegal na transaksyon, ang mga shell corporation at ang pagtatangka ni na Celestine at Mang Ricardo na agawin ang kumpanya. Si Gabriel na may hawak na laptop ay ipinakita ang lahat ng decrypted files. Ang kanyang presentasyon ay malinaw, detalyado at hindi matatawaran. Si Celestine at Brenda ay hindi makapaniwala. Ang kanilang mukha ay namutla sa galit at pagkagulat. Ang abogado ni Mang Ricardo ay sinubukang magdepensa, ngunit ang mga ebidensya ay napakatibay. Nang matapos ang presentasyon, tumayo si Daddy. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Celestine. Ang kapatid mo, Celestine, ay namatay dahil sa sarili niyang kapabayaan, hindi dahil sa San Agustin Group. Ang kasunduan na iyon ay patas. At binigyan ko sila ng lahat ng pagkakataon na makabawi. Ngunit ang iyong ama at si Mang Ricardo ay nagtangka na dayain ako noon pa man. Paliwanag ni Daddy, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. At ang mami mo, Liana, ay walang kinalaman sa mga kasinungalingan na iyan. Siya ay kasama sa transaksyon dahil siya ay isang matalino at mapagkakatiwalaang business partner, hindi dahil may relasyon sila sa iyong ama. Ang katotohanan ay tila isang malaking ilaw na sumiklab sa dilim. Ang kasinungalingan ni Celestine tungkol sa aking ina ay gumuho. Si Celestine ay sinubukang tumakas, ngunit nahuli siya ng mga security guard. Si Brenda ay nagtangkaring tumakas, ngunit wala siyang nagawa. Ang abogado ni Mang Ricardo ay agad na inaresto. Naramdaman ko ang paghila sa aking braso. Si Gabriel. Liana, bulong niya. Kailangan nating hanapin si Mang Ricardo. Baka tumakas na siya. Tumango ako. Ang board meeting ay natapos sa isang malaking kaguluhan. Agad akong tumawag sa pulis. Alam kong hindi napihit si Mang Ricardo. Kailangan ko siyang harapin. Liana, sumama ka sa akin, sabi ko. Saan? Sa pinagtaguan ni Tiyo. Meron akong pakiramdam na doon siya pupunta. Nagmaneho kami ng mabilis.
Sa loob ng sasakyan, katahimikan ang namayani. Alam kong galit pa rin siya sa akin. Ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi nawawala. Nang makarating kami sa isang lumang bodega sa labas ng syudad, nandoon na ang mga pulis. At nandoon si Mang Ricardo, nakatayo sa labas, tila naghihintay. Tio, sabi ko, lumabas ng kotse. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Pinagtaksilan mo ako, Gabriel, ang sarili mong tyo. Hindi kita pinagtaksilan, tyo. Pinili ko lang ang tama, sagot ko. Ang tama ay ang paghihiganti. Ang paghihiganti sa mga taong sumira sa atin. Wala silang sinira, tyo. Tayo ang sumira sa sarili natin. Ang kasakiman mo ang sumira sa ating pamilya. Isang malalim na pagtatalo ang nangyari. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya ang lahat, ngunit tila bingi siya sa katotohanan. Hindi ko yan paniniwalaan. Ang daddy mo. Ang daddy mo ang nagsimula ng lahat. Biglang lumabas si Don Lorenzo mula sa kotse ng pulis. Hindi ko inaasahan na sumama pala siya. Ricardo, tama na, sabi ni Don Lorenzo, ang boses ay puno ng pagod. Ang kasunduan na iyon ay patas. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit pinili mong dayain ako. Pinili mong baliktarin ang lahat para sa sarili mong kapakanan. Nagulantang si Mang Ricardo. Ang kanyang muka ay namutla. Ang pulis ay lumapit. Wala na siyang nagawa. Nang makasakay na si Mang Ricardo sa sasakyan ng pulis, lumapit ako kay Liana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng emosyon. Liana, alam kong nasaktan kita. Simula ko, ang boses ay nanginginig. Alam kong niloko kita, ngunit ang pag-ibig ko sa'yo. Totoo yan, ang pagmamalasakit ko sa'yo, totoo yan. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Kahit na sa simula, bahagi ako ng plano ng tiyo ko. Ngunit nang makilala kita, nagbago ang lahat. Ang mga luha ay muling umagos sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng galit. Ito ay luha ng sakit at pag-asa. Patawarin mo ako, Liana. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Alam kong mahirap, alam kong masakit, ngunit nakita ko ang ginawa mo. Nakita ko ang iyong pagbabago. At pinapatawad kita, Gabriel. Parang nabunutan ako ng tinik. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang pinakamasarap na pakiramdam sa buong buhay ko. Ang pakiramdam ng pagpapatawad. Pagkatapos ng board meeting, kinausap ko si Daddy. Matagal kaming nag-usap. Inilatag ko sa kanya ang lahat ng sakit na naramdaman ko. Ang pagtataksil na akala ko ay ginawa niya sa akin. Ang paggamit niya sa akin bilang pain. Patawad anak, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi ko ginusto na saktan ka, ngunit kailangan kong gawin ito para protektahan ang kumpanya at protektahan ka mula sa mga taong gustong manira sa atin. Niyakap ko siya. Naiintindihan ko na po, Daddy, ngunit sa susunod, sana po ay magtiwala kayo sa akin. Sana po ay hindi ninyo na ako gawing pain. Hindi na anak, simula ngayon, magkasama na tayo, magkasama nating patatakbuhin ang kumpanya, sabi niya. Pagkalipas ng ilang buwan, muling bumalik ang kapayapaan sa San Agustin Group. Si Celestine at Brenda ay nahaharap sa mga kaso ng pandaraya at pagnanakaw. Si Mang Ricardo ay nakulong dahil sa pangingikil
at iba pang ilegal na gawain. Ako at si Gabriel ay magkasama ng nagtatrabaho. Siya ay naging Chief Operating Officer ng San Agustin Group at ako naman bilang CEO ay natututo sa bawat araw. Ang aming relasyon ay lumalalim, mas matatag kaysa dati. Hindi ito naging madali. Maraming pagsubok ang dumating, ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo kaming lumalakas. Natutunan ko ang halaga ng pagtitiwala, ang halaga ng pagpapatawad, at ang halaga ng pag-ibig na totoo, kahit na dumaan ito sa matinding pagsubok. Isang araw, nakatayo kami ni Gabriel sa rooftop ng San Agustin Tower, nakatingin sa bustling city sa ibaba. Hawak niya ang aking kamay. Salamat, Liana May, sabi niya, at hinalikan ang aking noo. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa pagtitiwala. Salamat din, Gabriel, sagot ko at yumakap sa kanya. Salamat sa pagiging totoo sa huli at salamat sa pagmamahal mo. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang kulay kahel na sinag ay nagbibigay ng init at pag-asa sa amin. Ang aming kwento ay puno ng sakit, kasinungalingan at pagtataksil. Ngunit sa huli, ang pag-ibig, pagpapatawad at ang katotohanan ang nanaig. Sa wakas, malaya na tayo, bulong ko, humigpit ang hawak sa kanyang kamay. Ang aming kinabukasan ay maliwanag at alam kong sa aming paglalakbay, hindi na kami mag-iisa.